Hello, konnichiwa! Since naglipat tayo ng apato, of course, panibagong route na naman pagpapasok tayo sa work. Kaya tara, samahan niyo ko ulit dahil back to Shigoto na naman tayo. So yun na nga, kailangan na natin bumangon kahit gustong gusto ko pa matulog. Napaka-comfy pa naman kasi nitong kama. Kaka-assemble ko lang yan kagabi, diba? Anyway, kain muna ako ng Philippine banana na nabili ko sa kombini kagabi. Pagkagising ko sa umaga, kumain na pala ako ng yogurt, hindi ko lang talaga na-feel. Syempre, napagod din talaga tayo kahapon. Kaya kakain talaga ako ng asagohang para may energy. Pati na rin tong paborito kong butter roll. Alam nyo ba, nakakatuwa yung mga packaging dito sa Japan. Ginagawan talaga nila ng solusyon lahat. Like katulad neto, pag may natira kang pan, meron silang pasil. Diba, hindi mo na kailangang i-clip or gamitan ng rubber band. At dahil nabanggit ko ang paborito ko tong pan na to, tignan nyo naman kasi yung butter sa loob. And bago ako umalis ng bahay, iinom muna ako ng supplements ko. Para ready na naman tayo makipagbakbakan mamaya. Dahil may pasok na ako sa dalawang work ko. Lalo na ngayon, hitorigurashi na tayo. Kailangan doblehin na yung sipag. Bale, motivate na lang ako pag iniisip ko na kailangan ko bumili ng gamit sa bahay or may gusto akong gawin para sa sarili ko, makauwi ng Pinas, makapag-ryoko, yung mga ganun ba. Pero to realize, Shigoto muna tayo. Hay, kumotore pala ngayong araw. Pagka-check ko nga ng weather, buong araw daw uulan. Pero okay na din kesa kahapon umulan, diba? At saka malapit lang din naman ako sa Eki. Wala pang 5 minutes, nandito na ako. At mukha nga maaabutan ko yung mas maagang densya. Kaya naman sinubukan kong takbuhin tong kaidan pababa. Kaso no, pagdating ko, pasarado na yung train door. Zonendatta na. Kaya shoganay, hintayin na lang natin yung next densya. At dahil rush hour, nakatayo na naman tayo. Di bale, ilang stop lang naman papunta sa Eki na bababaan natin. Kung dati walang Norikay papuntang trabaho, ngayon naman nagkaroon na tayo ng Norikay, naging dalawa na. Pero accessible naman kasi hindi mo na kailangan lumabas ng Eki. At buti na lang sa unang Norikay natin, nakaupo ako. At pagbaba ko ng densya, medyo may konting lakad papunta sa next densya natin. And for sure, hindi na naman tayo makakaupo. Pero next stop lang naman, kaya carry lang. At nung paglabas ko ng Eki, patuloy pa ring umuulan. Hay, wag na sanang lumakas pa. And lakad lang tayo ng ilang minutes papunta sa work ko. Pagkadating ko, nakapag-jumbi na nga din ako. Dahil maya-maya, i-open na rin natin tong shop. At dahil maulan ngayon, baka matumal ngayong araw. Pero nang pagkabukas ng shop, merong agad ukyaksang na dumating. Yeah, thank you. For your brother, it's a gift. Okay, so I also recommend this one because it's really interesting. Okay, thank you. Don't forget your umbrella. At heto nga guys, sa kalagitnaan ng trabaho ko, naputulan na naman tayo ng kuko. Oo na, paiksian ko na nga to. And alam nyo ba guys, may dumating dito na customer na same namin ng work. From Gramado Shop naman sila sa Brazil. Pwede rin kasi makipag-trade ng pins dito. Nakakatuwa nga kasi nabigyan pa tayo ng pin from Gramado galing dito kay Bella. Kawaii. Nilagay ko na nga agad dito sa ID lace ko. Yay, nadagdagan na. Nabigyan nga din ako ng stickers ng workmate ko na sariling gawa niya. Then fast forward, tapos na yung trabaho ko. It means oras na para kumain ng lunch. Nag-crave kasi ako bigla dito sa rice bowl. Iniisip ko kung burrito or yung rice na lang. At dahil Asian tayo, ang pipiliin talaga is rice. Itadakimasu. Paborito ko nga rin pala yung Mexican food. Lalo na pag maraming salsa tapos jalapeno. Kaya kahit ito yung kainin ko 1 week straight, nako hindi talaga ako magsasawa. At habang kumakain nga ako dito, nakita ko tong Shake Shack. Parang tabi-tabi din ako nun guys. Patay gutom lang no. Anyway, nakalimutan ko lagyan itong habanero pepper sauce. Gusto ko kasi mas spicy pa. Nung papalabas na nga ako guys, napansin ko tong art gallery. At mukhang muryo yung entrance. Yan naman, why not kung pasukin natin, diba? Na-curious din kasi ako. Kadalasan dito sa Japan, maraming mga art galleries na free lang yung entrance. Kaya kung mahilig kayo pumunta sa mga ganon, sa mga museum, tamang search lang kayo guys, meron at meron kayong mahahanap. Nakaka-amaze din kasi pagmasdan tong mga to. Na-appreciate ko talaga yung efforts nila. Sana ako din magaling sa ganito. At dahil may isang oras pa tayo, ay di bumisita muna ako dito sa shop nila. Parang ang sarap tuloy bumili pang display sa bahay, no? Lalo na tong neko. Kung maluwag lang sana sa apato, parang gusto ko yung ganito. At nung papaalis na ako, pagtingin ko ng oras, aba, may isang oras higit pa pala ako. Pero ha, yes, biglang lamig na naman. Halos hindi na nga makita tong Tokyo Tower. At dahil wala na akong magawa at umuulan, tatambay muna ako sa cafe. At dahil weak ako sa caffeine, etong decaf honey milk latte yung in-order ko. Gustong gusto ko rin tambayan to dahil napaka-chill nga lang naman dito sa loob. Hana, kireda na. Matapos ang isang oras higit, eto na, papasok na ako sa second work ko. Kaya pa ba? Of course, ilalaban natin to. At dahil mas maaga akong dumating, naglaan talaga ako ng oras para makapag-toothbrush pa. And after that, nagbihis na
na rin ako ng uniform ko. By the way, 30 minutes before opening yung start ng shift ko dito. At matapos ang 4 na oras at kalahati, yatta, shigoto watta. Pero kailangan ko munang isubmit tong Kensa ng yes, monthly talagang ginagawa to. Usually, may ganito talagang Kensa, lalo na yung pag-work mo is related sa food. Though, sa shop naman ako, pero lahat kasi kailangan gawin. So, yung pagka-submit ko, diretso na akong umuwi at naisipan ko munang dumaan dito sa kombini. Bumili ako ng yasai sticks with mayo at itong salmon onigiri. Anong oras na rin kasi nito guys, kaya light meal lang yung kakainin ko. Gusto ko kasi matulog na agad pagkatapos ko maligo. Eh syempre, diba, bawal matulog ng sobrang busog. Nung nakauwi na, dali-dali na ako nagtanggal ng sapatos. Hindi na kasi ako makapaghintay makapag-relax. Inan ko na rin yung ilaw sa kwarto at sinarado yung kortina. Nang makakain na tayo, itadakimasu. Lifesaver talaga yung mga onigiri dito sa Japan. Pag wala kang maisip na kainin, ito talaga yung unang papasok sa isip mo. Ang sasarap pa, kaya namimiss din to ng mga tourist dito sa Japan. At isa nga rin to sa paborito kong bilhin sa 7-Eleven. Itong yasai sticks, healthy na, tabeyasui pa. Pero alam nyo guys, dahil kakapa-adjust ko lang ng braces nung nakaraan, eh syempre may katigasan tong carrots. Ang sakit nga ng ngipin ko dyan, pero naggaman na lang talaga ako kasi na-miss ko yung carrots. Tapos itong color white naman is radish. Paborito ko rin kasi lahat tong gulay na to. Samahan mo pa nitong curry at hindi lang yan, meron pa yung kyabetsu. O diba, pwede nga rin tong pang healthy snack. Kinikrave ko nga din to minsan at mas masarap din kainin to pag natsu. Nakaka-refresh kasi. At nung natapos na ako kumain, diretso na ako maliligo. Nang makatulog na tayo, chototsukareta na. O siya, hanggang dito na lang muna ha. Yun lang, mata ne!